Heto ang 50,000 piso. Ibinibigay ko to para may pambayad ka man lang ng upa sa mga susunod na buwan. Kaya wag ka nang tumanggi at tanggapin mo na. Paano ka naman mabubuhay sa magulong Maynila na ito ngayong lumayas ka sa bahay namin nang walang-wala? Ang pagdinig para sa aming annulment ay katatapos lang at sa labas ng korte, ang aking biyenan ay nagmistulang isang reynang nagdiriwang. Napakasarap sa pakiramdam na sa wakas, napalayas na rin ang malas na babaeng ito na walang kahit isang kusing. Mga anak, i-book nyo na agad ang pinakamagarang resort sa El Nido, Palawan. Lahat ng kamag-anak, isama. Bago pa man matuyo ang tinta sa aming annulment papers, tinipon na ng aking dating biyenan ang buong angkan upang magplano ng isang marangyang bakasyon, nagtatawanan at nag-iinuman. Sigurado kasi siyang umalis ako na pulubi. Pero hindi nila alam. Hindi nila alam na ang siyam na pinakamahalagang account na bumubuhay sa kanilang kayamanan ay nakalock na. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lahat ng cash withdrawal ay hinarangan at ang mga credit card payment ay tinanggihan. Ang kanilang pinapangarap na bakasyon ay dahan-dahang nagiging isang bangungot. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay hindi pa nawawala, ngunit sa likod nito, ang pagkalito ay unti-unting nagiging takot. May mga ganting hindi maingay. Dumarating ito sa tamang-tamang pagkakataon, sa pinakamalupit na paraan upang pagbayarin ang mga mayayabang sa kanilang sariling kahambugan. Kung naranasan mo nang maliitin matapos ang isang hiwalayan, huwag mong palampasin ang kuwentong ito. Ang istorya mula sa istasyon ng puso ay magbibigay aliw sa iyong bigong damdamin. Pindutin ang like at iwan ang iyong komento. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sabay-sabay nating abangan ang isang katapusan na walang sinuman ang nakapag-asahan. Ngayon ang araw na ako at ang lalaking nagngangalang Marco Gonzales ay opisyal ng naging estranghero sa mata ng batas. Hindi ako umiyak hanggang sa huling sandali. Bago pa man ipukpok ng hukom ang kanyang gavel, hindi ako nagsisigaw o nanumbat, taliwas sa inaasahan ni Marco at ng kanyang nakakairitang pamilya. Tahimik ko lang kinuha ang ballpen at pumirma. Ang walang alinlangan kong pagsulat ay tila pumupunit sa 10 taon ng aking kabataan na nauwi sa wala. Siguro nabigla ka masyado kaya hindi ka makapagsalita ano. Ang tunog ng mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Lumapit si Marco sa tabi ko, inaayos ang kanyang kurbata, isang kurbatang ako mismo ang pumili at bumili para sa kanya noong business trip niya noong nakaraang buwan. Ang kanyang gwapong mukha ay puno ng kayabangan. Iyon ang mukha ng isang nagwagi na sa wakas ay naibenta na ang isang produktong paso na ang expiration date. Alam kong nasasaktan ka, sabi ni Marco na may halong pang-aasar. Ang boses niya ay puno ng peking awa. Pero anong magagawa natin? Sabi nila, ang lalaki ang nagtatayo ng bahay at ang babae ang bumubuo ng tahanan. Pero ikaw, ni isang tahanan ay hindi mo nagawang alagaan at higit sa lahat, hindi mo man lang naibigay ang hiling ni Mama na isang anak na lalaki. Sinong sisisihin mo? Ganyan talaga kasama ang kapalaran mo. Lumingon ako at tinitigan ko ng diretsyo ang mga mata ng lalaking ngayon ay dati ko ng asawa. Ang aking mga mata ay kalmado na parang isang lawa na hindi mo matantiya ang lalim. Sa isang tingin na kayang lunurin ang anumang ibatong salita, si Marco ay bahagyang natigilan. Siguro inaasahan niya ang luha, pagmamakaawa o kahit man lang isang imahe ng pagkawasak. Ngunit heto ako, nakatayo ng tuwid. Ang laylayan ng aking puting bestida ay marahang humahampas sa hangin, nagbibigay ng isang kakaiba at malamig na aura. Tapos ka na ba? Mahina kong tanong. Nag-atubili si Marco at napailing. Ang tigas pa rin talaga ng ulo mo. Pero dahil naging mag-asawa naman tayo, hindi kita palalabasin na walang-wala. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa bulsa ng kanyang suit at inilagay sa aking kamay. Heto ang 50,000 piso, pambayad mo man lang ng upa, kaya tanggapin mo na.
Paano ka mabubuhay sa magulong Maynila na ito ngayong lumayas ka sa bahay namin ng walang-wala? Tanggapin mo na. Huwag mo nang pairalin yang pride mo. 10 taon ng aking kabataan. Ang mga gabing walang tulog para palaguin ang isang maliit na hardware store upang maging isang respetadong construction company. Ang mga panahong inalagaan ko ang kanyang ina, nang ito'y ma-stroke, 3 taon na ang nakalipas, hinuhugasan ang kanyang dumi. At ang lahat ng panlalait na tinanggap ko mula sa kanya matapos niyang gumaling. Ang halaga ng lahat ng iyon ay 5,000 lang pala. Tinitigan ko ang sobre at isang hindi maipaliwanag na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bago pa ako makasagot, isang matabang figura ang sumugod na parang bagyo mula sa pasukan ng korte. Ito si Doña Elvira, ang aking dating biyenan. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang silk dress at kuwintas na perlas na sinlaki ng itlog ng kalapati. Ang kanyang mga kulubot na puno ng kalupitan ay tinatakpan ng makapal na makeup. "Marco, anong kalokohan to?" Ang matinis na sigaw ni Doña Elvira ay bumasag sa katahimikan ng korte. Lumapit siya sa akin, inagaw ang sobre at tiningnan ng masama ang kanyang anak. "Nababaliw ka na ba? Bakit mo binibigyan ng pera yang babaeng yan? Tapos na ang hatian ng ari-arian. Ang kumpanya, sayo. Ang bahay, sayo. Ayon sa batas, dapat siyang umalis ng walang-wala. Kung may pera kang ganyan, dapat ibili na lang natin ng engagement ring si Chloe. Ang perang ibibigay mo sa babaeng baog na, yan, mas mabuti pang itapon mo na lang sa ilog Pasig." Humarap sa akin si Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay parang patalim. "At ikaw, ngayong tapos ka ng pumirma, umalis ka na sa harapan ko. Huwag kang tumayo diyan at maging hadlang sa kinabukasan ng anak ko. Ngayong wala ka na sa pamilya namin, puro swerte na lang ang darating sa amin, ikaw nasalot ka. Kung ako ang dating ako, siguradong gumuho na ako sa mga masasakit na salitang iyon. Mula sa unang araw ko sa pamamahay na iyon, kinutya niya ang aking simpleng pinagmulan at minsang itinapon ang pagkaing niluto ko dahil daw matabang. Nagtiis ako ng nagtiis. Umasa akong kung magpapakabuti ako, darating din ang kapayapaan, pero nagkamali ako. Para sa mga taong sakim at makasarili, ang sakripisyo ko ay walang halaga. Ngunit ang ako ngayon ay hindi na ang masunuring manugang. Tiningnan ko sila, si Doña Elvira at si Marco, ng halinhinan. Ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay ay nanonood lang habang nilalapastangan ang dati niyang asawa. Nasuklam ako. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay at marahang kinuha ang sobre mula sa kamay ni Doña Elvira na nagulat sa aking katapangan. "Hoy! Ang kapal ng mukha mong agawin ng pera. Gahaman ka talaga." Ngumiti ako ng isang napakagandang ngiti. Hindi ko binilang ang 50,000. Hindi ko rin ito inilagay sa aking bag. Sa harap ni Marco, ni Doña Elvira at ng mga usiserong security guard, inihagis ko ang pera sa hangin. Ang mga asul na papel na 1,000 ay nagsiliparan, bumabagsak sa mainit na semento. Isa itong eksena mula sa isang trahedya at komedya. "Itong pera," sabi ko, "pambili nyo na lang ng pampakalma. Siguradong kakailanganin nyo. Yan ng marami." "Ano? Sinusumpa mo kami?" Namutla ang mukha ni Doña Elvira at itinuro ako. Si Marco ay natigilan din. Hindi pa niya ako nakitang ganito. Sa alaala niya, ako ay ang asawang laging nakayuko, laging nasa harap ng computer o kusina. Pero ang babaeng nasa harap niya ngayon ay taas noo. May nag-aalab na mga mata, isang ganap na estranghera. "Hitay, hindi ito sumpa," sagot ko. Ang matalas kong tingin ay dumapo sa naninigas na mukha ng dati kong asawa. Isa lang itong babala. Ang kabayaran para sa kataksilan at kawalan ng utang na loob ay 10,000 beses na mas mahal kaysa sa 50,000 piso na yan. I-enjoy nyo na ang kapayapaang natitira sa inyo. Pagkasabi niyon, tumalikod ako ng walang alinlangan.
Ang aking likuran ay puno ng dignidad at paninindigan. Nababaliw na talaga siya matapos iwanan ng asawa. Sigaw ni Doña Elvira sa likuran ko habang dali-daling pinupulot ang mga perang nakakalat sa sahig. Ang kanyang itsura ay ganid at kaawa-awa. Si Marco ay nanatiling nakatayo na parang napako, pinapanood ang papalayong anino ko. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Bakit siya ganun kakalmado? Bakit niya sinabi ang mga iyon? Sakto noon, isang tahimik ngunit malakas na ugong ng makina ang tumabon sa mga pagmumura ni Doña Elvira. Mula sa gate ng korte, isang itim na Toyota Land Cruiser ang marahang huminto sa aking harapan. Lahat ng mata ay napunta sa marangyang sasakyan na kumikinang sa ilalim ng araw. Maging si Doña Elvira na nagpupulot ng pera ay napanganga. Napalunok si Marco. Iyon ay isang sasakyan na para lamang sa mga VIP. Hindi ito basta-basta nakikita sa kalsada. Bumukas ang pinto sa likod at isang driver na naka-uniforme ang bumaba at yumuko sa akin ng 90 degrees. Ma'am Chairman, nandito na po ako para sunduin kayo. Naghihintay na po ang board sa inyo. Bahagya akong tumango. Kinuha ang sunglasses na nakasabit sa aking damit at isinuot ito. Sa likod ng madilim na salamin, binigyan ko ng huling malamig na tingin ang aking dating pamilya bago pumasok sa sasakyan. Ang kilos ko ay elegante at puno ng dignidad na parang isang renang umuupo sa kanyang trono. Marahang umandarang sasakyan, iniwan sa alikabok ang pagkabigla ng mag-inang Gonzales. Chairman, anong chairman yan? Naguguluhang bulong ni Doña Elvira, hawak ang pera. Napalunok ng laway si Marco. Sinubukan niyang pakalmahin ang ina, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ma, nagpapanggap lang yan. Alam niyo naman ang ugali nun, mahilig magyabang. Wala, yang pera. Lahat ng bank account at card niya, ako ang may hawak. Isa lang siyang simpleng accountant, ma. Oo, siguro nga. Baka nakahanap ng matandang mayamang papatol sa kanya para lang ipamukha sa atin. Pilit na ibinabalik ni Doña Elvira ang kanyang kumpiyansa, ngunit hindi maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Hay, hayaan mo na siya. Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. Tumawag ka na kay Chloe. Sige na, ililibre ko kayo ngayon. Isama natin ang buong angkan sa isang 5-star resort para mag-celebrate. Ngayong wala na ang pabigat na yon, dapat lang na magdiwang tayo ng bongga. Tumango si Marco at tinawagan ang kanyang kasintahan. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang imahe ng driver na magalang na yumuyuko sa akin. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na siya ang nagwagi. Nasa akin ang bahay, ang kumpanya, isang bata at magandang asawa at ang pinakamamahal na anak na lalaki sa kanyang sinapupunan, si Isabela Reyes. Wala na siyang halaga, pero hindi alam ni Marco. Nasa sandaling umandarang Land Cruiser, sa loob nito binuksan ko ang isang manipis na laptop. Sa screen, nakabukas ang napakaraming pahina, mga bank account, company emails at ang admin page ng smart home system ng mansyon kung saan sila nakatira. Ang aking relo ay nagpapakita ng 10 AM. 5 minuto matapos ang annulment. Ngayon, bulong ko habang ang aking mga daliri ay nasa ibabaw ng keyboard, magsisimula na ang laro. Pinindot ko ang enter key. Isang pulang mensahe ang lumitaw sa screen. System access lockdown. PACE-1 activated. Sa parehong sandali, ilang kilometro ang layo. Sa isang mamahaling restaurant, ang kasintahan ni Marco na si Chloe ay kumukuha ng selfie habang hawak ang isang baso ng alak. Wala siyang kamalay-malay na ang kayamanan at karangyang pinapangarap niya ay malapit ng tangayin ng isang paparating na bagyo. Isang malamig na hangin ang umihip sa labas ng korte. Mainit ang sikat ng araw, ngunit nakaramdam si Marco ng panlalamig sa kanyang likod. Tumingala siya sa langit at nag-isip, bakit siya na dapat ay pinakamasayang tao sa mundo ngayon ay nakakaramdam ng ganitong kaba?
Ang Land Cruiser ay marahang dumausdos sa mga abalang kalsada ng Metro Manila. Sa loob ng malamig na sasakyan, naamoy ang mamahaling leather. Nakaupo ako ng tahimik, ang aking mga mata ay nakatutok sa laptop. Sa screen, nakalatag ang isang network diagram na nagpapakita ng buong operasyon ng Gonzales Prime Builders, ang kumpanyang sabay naming pinalago sa loob ng 7 taon. Para sa mga tagalabas, si Marco Gonzales, ang CEO, ang legal na may-ari, ang magaling na negosyanteng nakakakuha ng mga kontrata. Ngunit alam ng mga nasa loob, si Isabela Reyes ang utak at puso ng malaking sistemang ito. Si Marco, dahil sa kanyang kayabangan at uhaw sa papuri, ay naniwalang siya ang dahilan ng lahat. Hindi niya alam na ang lahat ng malalaking utang sa bangko ay nakabase sa aking personal na credit at sa mga ari-ariang minana ko mula sa aking lola. Hindi niya alam na ang mga supplier ng mura at dekalidad na materyales na ipinagmamalaki niya ay nakuha ko sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon kung saan halos masuka ako sa dami ng alak na ininom ko. At ang pinakamahalaga sa lahat ang internet banking, inventory management, ERP, CRM, at maging ang admin account ng kanilang smart home system, lahat ng ito ay nakarehistro sa ilalim ng aking personal na impormasyon. Sa impormasyon ng asawang kakatapos niya lang tawaging parasito at inalukan ng ulamin 1,000 diro. Ma'am Chairman, sa bahay niyo po ba tayo sa Forbes Park o sa head office ng VSC Group? Ang magalang na tanong ng driver ay pumutol sa aking pag-iisip. Sa Grand Hyatt na lang tayo. Kailangan ko ng isang tahimik na lugar para maglinis ng basura. Sagot ko habang inilalagay ang aking daliri sa Revoke All Access button sa mousepad. Huminga ako ng malalim. 5 minuto pa lang ang nakalipas. May kaunti pa akong pag-aalinlangan. Dugot pawis ko pa rin ang ipinuhunan ko roon. Ngunit ang imahe ni Marco na nakaakbay sa kanyang kerida, ang imahe ng kanyang ina na sakim na pinupulot ang pera at ang sumpa na baog na babae ay tumunaw sa anumang natitirang kabutihan sa aking puso. Click! Isang mahinang tunog, ngunit ang epekto nito ay mas malakas pa sa isang bomba. Ang mga status bar sa screen ay isa-isang nagbago mula berde, active, patungong pula, locked, suspended. Account 1. Lahat ng corporate accounts sa BDO at BPI, all approval rights, locked. Si Marco ay isa na lamang viewer. Lahat ng transaksyon na hihigit sa alam 100,000 ay nangangailangan ng aking approval, ang majority shareholder. Account 2, logistics system. Lahat ng malalaking delivery order mula sa bodega, stopped. Account 3, company domain and email, admin password changed. Account 4, official website at online store, offline. Account 5, ang black card ni Marco na may libing na credit limit na ginagamit niya sa kanyang mga babae, reported as stolen at permanently blocked. At ang pinakamahalaga, ang ikasyam na account, ang smart home system na kumokontrol sa kuryente, tubig at seguridad ng mansyon sa Ayala, Alabang. Nagset ako ng timer. Lahat ng serbisyo ay hihinto pagkatapos ng 20 tisapod na oras. Matapos ang lahat, isinara ko ang laptop at sumandal sa upuan. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbawi. Kapag umalis ang hardinero, natural lang na malanta ang hardin. Binabawi ko lang ang sa akin. Samantala, sa isang marangyang 3 palapag na mansyon sa isang exclusive subdivision, ang kapaligiran ay parang may piyesta. Huminto ang Kia Sorento ni Marco sa harap ng bahay at buong yabang siyang bumaba upang pagbuksan ng pinto si Chloe, ang kanyang buntis na kasintahan. Bumaba si Chloe na nakasuot ng isang hapit na bestida. Patuloy niyang hinihimas ang kanyang tiyan, na flat pa naman habang ipinagmamalaki na dinadala niya ang susunod na tagapagmana ng pamilya Gonzales. Naku, ang maganda kong manugang, nandito na. Sinalubong sila ni Doña Elvira na parang nakakita ng ginto.
Hinawakan niya ang kamay ni Chloe at nag-alala. Napagod ka ba sa biyahe? Kamusta ang apo ko sa loob? Halika na. Nagpaluto ako ng espesyal na tinola para sa'yo. Si Chloe ay nagpa-cute kay Marco. Medyo pagod po, pero okay lang. Ang galing po kasing mag-drive ni Kuya Marco. Ibang-iba sa taxi. Ngumiti si Marco ng may pagmamalaki. Siyempre, sasakyan ng boss dapat iba. Pasok na kayo. Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Kung may gusto kang baguhin, sabihin mo lang kay mama. Lahat ng bakas ng dating asawa ko, ipatapon mo na. Nakakasira ng araw. Pagpasok sa marangyang sala, nilibot ni Chloe ang tingin sa mga Italian sofa, 85-inch TV at high-end audio system. Napangiti siya sa sarili. Ang pagpapaalis sa matanda at boring na asawa niya ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Naupo si Doña Elvira at nagdeklara, maayos na ang lahat. Yung Isabela na yon, umalis ng walang-wala para i-celebrate too at ipakilala ang bago kong manugang sa mga kamag-anak. Magbakasyon tayo ngayong weekend. Isama natin si Lolo, Lola, mga tito at tita. Pumalakpak si Doña Elvira. Ganyan ang anak ko, ang haligi ng pamilyang ito. Dahil sa kuripot na si Isabela na yon, hindi man lang tayo nakagastos ng maayos. Ngayon, gumastos ka ng todo para mapanganga ang buong angkan. Saan po tayo, babe? Kumislap ang mga mata ni Chloe. Sa El Nido, isang 5-star resort. Sagot ko lahat, flights, accommodation, pagkain, buong pagmamalaking, sabi ni Marco habang kinukuha ang kanyang pinakabagong smartphone. Ibubuk ko na ngayon at magpapadala ng down payment. Kapag masaya, dapat aksyon agad. May kumpiyansang binuksan ni Marco ang kanyang banking app. Inilagay niya ang iliman ni Zero para sa down payment at pinindot ang transfer. Umikot ang loading screen. Sumimangot si Marco. Ting, isang notification, transaction failed. Your account is temporarily locked or your access has been restricted. Please contact the primary account holder. Ano to? Bulong ni Marco. Bakit anak? Mahina ba ang internet? Tanong ni Doña Elvira. Siguro nga po. Ang bagal ng app ng bangko ngayon, sabi ni Marco. Ngunit sinubukan niyang muli at parehong error message ang lumabas. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Kahapon lang, maayos siyang nakapag-transfer para sa designer bag ni Chloe. Bakit ngayon pa nagkakaganito? Nagpasya siyang gamitin ang kanyang credit card. Inilagay niya ang card details sa website ng resort. Ilang segundo lang, isang pulang text ang lumabas. Payment declined. Please use another payment method. Nagsimulang pagpawisan ang noo ni Marco. Ang hangin sa sala ay biglang bumigat. Si Chloe ay napatigil sa pagkain ng ubas at tiningnan siya ng may pagdududa. Babe, bakit? Na-max out mo na yung card. Ang tanong na iyon ay sumaksak sa ego ni Marco. Anong max out? Alam mo ba kung magkano ang laman ng account ko? Baka may system maintenance lang ang bangko. O, ano na? Nabook na ba? Kung hindi, tawagan mo ang accountant, utusan mong magpadala ng pera, utos ni Doña Elvira. Ay, oo nga pala, naalala ni Marco. Umalis man si Isabela, nandoon pa rin ang accountant. Dali-dali niyang tinawagan ito. Hello, Miss Cruz. Mag-transfer kang 500,000 sa personal account ko agad-agad. Kailangan kong magbayad ng down payment. Ilang segundo ng katahimikan bago sumagot ang nanginginig na boses ng accountant. Sir Marco, hindi po ako makapag-transfer. Anong hindi? Ako ang boss, susuwayin mo ako, sa sigaw ni Marco. Muntik nang mahulog ni Chloe ang kanyang ubas. Hindi po sa ganoon, sir. Kaka-revoke lang po ni Ma'am Isabela, ng dati niyong asawa, sa lahat ng approval rights. At dahil sa request niya bilang majority shareholder, may audit team na pong pumasok at naka-freeze po ang lahat ng corporate accounts. Wala na rin po akong access. Majority shareholder? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ayon po sa papeles, sir. Si Ma'am Isabela po ang may-ari ng 49% ng shares at may hawak po siyang proxy para sa 2% shares ng lola niya. Bale, 51% po sa kanya
Ang tunay na financial control po ay nasa kanya. Kayo po ay representative lang sa pangalan. Muntik nang mabitawan ni Marco ang kanyang telepono. Umikot ang kanyang paningin. Si Isabela. Nilock ang mga account, nagpa-audit, imposible. Hindi yon gagawin ng maamong babaeng yon. Siguro tinatakot niya lang ako. Akala niya, matatakot ako at babalikan ko siya. Manigas siya. Huminga siya ng malalim at pilit nang umiti sa harap ng ina at kasintahan. Hay, naku, ang childish talaga ng babaeng yon. Dinala niya siguro yung company token kaya hindi ma-access. Hayaan niyo na, may cash naman tayo sa bahay. Tumingin siya kay Doña Elvira. Ma, yung cash sa vault? Pahiram muna ng 500,000. Bukas, pagka-reissue ng card ko, babayaran ko kayo ng doble. Bahagyang sumimangot si Doña Elvira sa ideyang gagastusin ang sarili niyang pera. Ngunit nang makita ang umaasang tingin ni Chloe at maisip ang pagyayabang sa mga kamag-anak, napabuntong hininga siya. Sige na nga, kukunin ko. Pero siguraduhin mong babayaran mo ako bukas, ha? May interest. Huwag kayong mag-alala, ma. Bukas na bukas, sisibakin ko rin yang accountant na yan at kukuha ng bago para makuha ko agad ang pera. Ngunit habang sila'y nag-uusap, hindi nila alam na ito'y simula pa lamang. Na ang pagguho ay hindi nagsisimula sa isang malaking pagsabog, kundi sa maliliit na bitak na sa huli magpapabagsak sa buong kastilyo. Sakto noon, nag-vibrate ang telepono ni Marco. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Enjoy your trip. Don't forget to bring a power bank. You'll need it to call for help. Isabela. Tinitigan ni Marco ang mensahe. Kinilabutan siya. Nasaan si Isabela? Ano ang binabalak niya? Babe, bakit namumutla ka? Tanong ni Chloe. Wala. Mag-impake ka na. Maaga tayong aalis bukas. Itinago ni Marco ang telepono at pilit nang umiti. Ayaw niyang aminin kahit sa sarili niya na nagsisimula na siyang matakot sa dati niyang asawa. Kinaumagahan, ang buong subdivision ay nagising sa ingay ng mga busina at tawanan mula sa mansyon ng mga Gonzales. Tulad ng ipinangako, umarkila si Marco ng 2 16-seater van para sa mga kamag-anak. Si Doña Elvira, na nakasuot ng pulang bestida, ay parang isang general na nag-uutos sa kanyang mga sundalo. Tito, doon po kayo sa harap na van. Tita, mas maluwag po sa likod. Magsaya po kayo. Sagot lahat ng anak ko. Sigaw niya, para marinig ng mga usiserong kapitbahay. Si Chloe naman ay nakasuot ng isang backless na damit, nakasandal kay Marco. Nag-post siya sa social media, healing trip with my loving in-laws, simple joys, blessed. Nang sa wakas ay umandar na ang mga sasakyan, hindi nila alam na isang bangungot ang naghihintay sa kanila sa Slex. Mga 30 minuto sa biyahe, si Doña Elvira ay nauhaw. Dahil sa nakasanayan na sabi niya, Isabela, anak, paabot naman ng tubig. Ay naku, nakalimutan ko. Chloe, anak, may tubig ba dyan? Nagulat si Chloe. Po, wala po. Hindi po ba kayo bumili, babe? Napaisip si Marco. Dati, kapag may mahabang biyahe, si Isabela ang naghahanda ng lahat tubig, juice, tissue, gamot sa hilo, maging unan para sa biyenan. Ngayon, ang laman lang ng sasakyan ay ang matapang na pabango ni Chloe. Akala ko naghanda ka, sabi ni Marco. Naku babe, buntis ako. Dapat ikaw ang gumagawa niyan, sagot ni Chloe. Hayaan niyo na, sabi ni Doña Elvira. Sa susunod na stopover na lang tayo bumili, uminit ng todo. Kahit naka-full blast ang aircon, pinagpapawisan pa rin si Marco. Habang tumatakbo sila ng 100 kph, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Beep, beep. Sa dashboard, isang pulang mensahe. Security alert. Unauthorized vehicle usage detected. Engine will shut down in 10 seconds. Ano? Bago pa maintindihan ni Marco, nanigas ang manibela at hindi na gumana ang silinyador. Ang sasakyan ay unti-unting huminto sa gitna ng expressway. Babe,
Anong nangyayari? Bakit tayo humihinto? Sigaw ni Chloe. Nagawa ni Marco na itabi ang sasakyan sa gilid. Sinubukan niyang i-start ulit, ngunit wala. Sa screen, nakasulat pa rin, "To unlock, please contact the primary vehicle owner." Primary owner, naalala ni Marco. Ang sasakyang ito ay binili sa ilalim ng pangalan ng kumpanya para sa tax deduction. Ang pumirma ng kontrata at nag-install ng car management app sa telepono ay si Isabela. Gawa na naman to ng babaeng yon. Galit na sigaw ni Marco at tinawagan ang numero ni Isabela. Sumagot ito, pero hindi boses ni Isabela. Isang malamig at robotic na boses. Ang numerong inyong tinawagan ay nakaset na i-block ang mga tawag mula sa mga taksil para i-unlock ang sasakyan. Pakisubukang muli sa kabilang buhay. Have a nice day. Walang hiya! Sigaw ni Marco at ibinato ang telepono. Ang mga kamag-anak sa van ay bumababa na rin, nagtataka. Ang kahihiyan at galit ay bumalot kay Marco. Ang init sa loob ng sasakyan ay parang pugon. Hindi na nakatiis si Chloe at lumabas. Ang init. Babe, ayusin mo nga to. Pinapahirapan mo kami. Tumawag ka na ng tow truck, sigaw ni Doña Elvira. Nang tumawag si Marco, sinabing aabutin ng 2 oras bago dumating ang tulong. Habang naghihintay sila sa ilalim ng tirik na araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Lahat sila ay nagkagulo, basang-basa, mukhang mga basang sisiw sa gilid ng SLEX. Ang dating marangyang grupo ay mukha ng kaawa-awa. Sa isang 5-star hotel suite na may layong daan-daang kilometro, si Isabela ay umiinom ng tsaa habang tinitingnan ang kanyang telepono. Sorrento engine, shutdown. Location, SLEX, 45 kilometers mark. Current weather, thunderstorm. Ngumiti siya, dahan-dahan lang bulong niya. Ang ulan ang huhugas sa mga peking makeup para lumabas ang tunay nilang pagkatao. Gabi na, nang sa wakas ay makarating ang basang-basa at gutom na pamilya sa El Nido. Para makabawi sa kahihiyan, nagpasya si Marco na maghanda ng isang napakagarang hapunan. Mamayang 8 p.m. sa VIP beachfront restaurant, sagot ko lahat, king crab, lobster, French wine, kahit anong gusto nyo, sigaw niya sa lobby. Dumating ang gabi. Ang restaurant ay napuno ng pamilya Gonzales. Manager, dalhin mo lahat ng pinakamahal at pinakamasarap nyo. At 5 bote ng pinakamahal na wine. Babe, gusto ko rin ng caviar at abalone steak, sabi ni Chloe. Ziga, orderin mo lahat. Sagot ni Marco na parang isang hari. Naging masaya ang party. Ang galing talaga ni Marco, ang yaman na. Swerte nyo, Doña Elvira, sa anak at sa bagong manugang nyo. Hindi tulad nung dati, laging nakasimangot, sabi ng isang tiyahin. Ngumiti si Doña Elvira. Ganyan talaga siguro ang kapalaran ko. Nawala ang malas, dumating ang suwerte. Pagkatapos ng 2 oras, dumating ang bill, AW 1156650. Medyo nagulat si Marco, ngunit para hindi mapahiya, inilabas niya ang kanyang black card. Heto, i-charge mo diyan. Lumipas ang 10 minuto. Bumalik ang manager, wala nang ngiti. Sir, pasensya na po, pero laging nag-error ang card nyo. Sabi po sa system, card has been suspended by the primary card holder. Natigilan ang lahat. Primary card holder, naalala ni Marco. Ang card na iyon ay supplementary lang. Ang primary na may sapat na credit score para maaprubahan ay si Isabela. Kumuha siya ng ibang corporate card. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ulit ang manager. Sir, insufficient funds po ang lumalabas dito. Imposible. Tumayo si Marco at tinawagan ang accounting head, naka-speakerphone. Bakit walang laman ang corporate card? Sir, hindi niyo po ba alam? Sagot ng nasa kabilang linya. Kaninang hapon po, winithdraw na ni Ma'am Isabela ang buong capital investment niya, nakatumbas ng kanyang 51% na shares. Na-freeze na rin po ang account para sa audit. Ang natitirang pera po sa account ay 500 piso.
₱500. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Marco. Ang tingin ng kanyang mga kamag-anak ay nagbago mula sa paghanga patungo sa pagdududa at sa huli pang-aalipusta. Chloe, baka pwede mo munang bayaran? Babayaran kita bukas, pagmamakaawa ni Marco. Natakot si Chloe. Wala siyang ganoong kalaking pera. Bigla napahawak siya sa tiyan. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Baka panis yung seafood. Uuwi na ako sa kwarto. Pero hinarangan sila ng mga security guard. Hindi po kayo pwedeng umalis hanggat hindi nababayaran ng bill. Kung hindi, tatawag po kami ng pulis. Pulis! Nanlambot ang tuhod ni Doña Elvira. Sa huli, pagkatapos ng 1 oras na pagmamakaawa sa mga kamag-anak, pagsasanla ng gintong kuwintas ni Doña Elvira at ng relo ni Marco, saka lang sila nakaalis. Pagdating sa kwarto, biglang gumaling si Chloe. Nakakahiya, sabi mo mayaman ka, bakit mo ako pinapahiya ng ganito? Manahimik ka, sigaw ni Marco. Bakit hindi mo ginamit ang pera mo? Sabi mo, mahal mo ako. Ang pera ko ay para sa baby natin. Responsibilidad mo yan bilang lalaki. Sa kabilang kwarto, umiiyak si Doña Elvira, tinatawag ang pangalan ng dati niyang manugang, Isabela. Paano mo nagawa sa amin to? Ngunit hindi niya alam. Ang tunay na bangungot ay magsisimula palang pag-uwi nila kung kailan madidiskubre nilang wala na silang bahay na uuwian. Pagbalik nila sa Maynila, dumiretso sila sa kanilang mansyon sa Ayala, Alabang. Ngunit nang ilagay ni Marco ang kanyang daliri sa fingerprint scanner, isang boses ang nagsabi, "Access denied, unregistered user." Sinira niya ang pinto para makapasok, ngunit ang sumalubong sa kanila ay kadiliman. Walang kuryente, walang tubig, walang gas. Ang smart home system ay pinatay na. Ang mansyon ay naging isang walang buhay na kahon. Noon, tumunog ang telepono ni Marco. Ang pinakamalaki nilang kliyente. Kinakansela na raw ang kontrata dahil binawi na ni Isabela ang lahat ng bank guarantee. Ang mga empleyado ay nag-strike dahil hindi pa nababayaran ang sahod. Lahat ay tapos na. Doon niya naintindihan. Si Isabela ang pundasyon ng lahat. Siya ay isang signboard lamang. Nang gumuho ang pundasyon, nadurog din ang signboard. Biglang sumigaw si Chloe. Sa TV, may breaking news. VSC Group appoints Isabela Reyes as new Chief Strategic Officer. Announces exclusive partnership with a major developer. Sa gitna ng mga flash ng kamera, nakatayo si Isabela, matikas at maganda. Ang kliyenteng tumawag kay Marco kanina ay nandoon, pumapalakpak. Naintindihan ni Chloe na tapos na ang maliligayang araw niya. Sa gitna ng kadiliman, humagulgol si Doña Elvira. Ang dati niyang manugang ay naging reyna. Sila naging pulubi. Kinaumagahan, si Doña Elvira ay nanghihina sa gutom. Nakiusap si Marco kay Chloe na ibenta ang gintong pulseras nito. Tumanggi si Chloe. Nang agawin ni Marco ang kahon ng alahas, nakita niyang peke pala ang lahat. Inamin ni Chloe na naibenta na niya ang tunay para ipambayad sa utang sa sugal. Nagsabunutan si Doña Elvira at si Chloe. Hindi pa tayo kasal at wala tayong marriage contract, sigaw ni Chloe. Nang banggitin ni Marco ang bata sa sinapupunan, tumawa si Chloe ng malakas at inihagis ang isang silicone na tiyan. Ang totoong mina ng ginto ay si Isabela, hindi kayo, mga basura. Kinuha ni Chloe ang natitirang 5 pips in 2,000 sa vault at umalis. Habang hahabulin sana siya ni Marco, biglang bumagsak si Doña Elvira. High blood, stroke. Walang perang pambayad ng ambulansya, lumuhod si Marco sa isang tricycle driver para dalhin ang ina sa ospital. Na-stroke ito at posibleng maging paralisado habang buhay. Habang nasa ospital, dumating ang taga-bangko. Foreclosed na ang bahay nila dahil binawi na ni Isabela ang lahat ng collateral. Wala na siyang lahat. Asawa, pera, karangalan, kalusugan ng ina at bahay. Sinisi niya si Isabela, ngunit sa huli, alam niyang ang sarili niyang katangahan at kawalan ng utang na loob ang nagdala sa kanya sa impyerno.
Tinanggal lang ni Isabela ang hagdan na ipinahiram niya. Isang buwan ang lumipas. Si Marco ay nagtutulak ng isang wheelchair sa isang masikip na eskinita. Nakaupo rito ang kanyang ina, blanko ang mga mata. Nagtatrabaho siya bilang taxi driver. Dinala niya ang ina sa harap ng isang mamahaling kondominium sa BGC, ang bago raw na tinitirhan ni Isabela. Sa ilalim ng ulan, naghintay sila. Isang Bentley ang huminto, bumaba ang bintana, at nandoon si Isabela. Tumakbo si Marco at lumuhod. "Isabela, patawarin mo ako, tulungan mo kami." Hindi bumaba si Isabela. Malamig ang kanyang boses. "Anong kailangan mo?" "Ang nanay ko. Pambili lang ng gamot." Ngumiti si Isabela. Kumuha siya ng isang makapal na sobre ng pera. "Gamitin mo to para maipasok mo siya sa isang nursing home at huwag ka nang magpapakita sa akin." Umalis ang sasakyan. Tiningnan ni Marco ang pera sa kanyang kamay. Ito na ang huling tulong. Humagulgol siya. Tapos na talaga ang lahat. Ang kanyang kaawa-awang anino ay nawala sa dilim. 3 taon ang lumipas. Sa isang maliit na kwarto sa isang mahirap na lugar sa Maynila, ito na ang mundo ni Marco at ng kanyang ina. Nakahiga si Doña Elvira, butot balat, at bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. "Ma, nandito na po ako," sabi ni Marco, na nakasuot ng uniforme ng isang delivery rider. Mukha na siyang matanda para sa kanyang edad. Ang sinigang ni Isabela, iyon ang laging sinasabi ng kanyang ina. Sa kanyang sirang mundo, si Isabela ay ang mabait na manugang na laging nagluluto. "Umalis lang po sandali si Isabela, ma." "Heto po, lugaw muna kayo." Pilit na ngumiti si Marco. Ito ang kanyang parusa at ang kanyang huling paraan ng pagiging anak. Nang makatulog ang ina, tiningnan niya ang luma niyang telepono. Nasa balita si Isabela. Isabela Reyes, VSC Group Chairman, nagdonate ng 100 bahay sa mahihirap. Kasama niya ang bago niyang asawa at isang magandang 2 taong gulang na anak na babae. Napahinto sa pagkain si Marco. Ang kanin ay parang buhangin, ang mga mata ng bata, kamukhang kamukha ni Isabela. Iyon ang kaligayahang maaari sanang naging kanya. "Patawad," bulong niya sa larawan ng bata. Ngayon niya lang naintindihan na ang bawat buhay, lalaki man o babae, ay mahalaga. Nang gabing iyon nanaginip siya. Noong mga panahong pinaplantsa ni Isabela ang kanyang damit, noong mga panahong masaya silang kumakain kasama ang kanyang malusog na ina. Nagising siya. Ang katotohanan ay ang malamig na pader at ang hirap na paghinga ng kanyang ina. Alam niya, ang natitirang buhay niya ay ilalaan sa pagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa dilim na ito. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, may kaunting ginhawa. Masaya si Isabela. Ang araw na nilock ni Isabela ang 9 na account ay hindi ang araw na winasak siya. Ito ang araw na binigyan siya ng huling pagkakataon na maging isang tunay na tao. Nawala sa kanya ang lahat, ngunit sa wakas, natagpuan niya ang isang maliit na piraso ng kanyang konsensya. Ngunit ang naging kabayaran ay napakalaki. Ang pag-aasawa ay parang isang puno. Ang babae ay ang ugat na tahimik na nagbibigay ng sustansya sa hindi nakikita. Ang lalaki ay ang katawan na sumasalo sa araw at hangin. Kapag ang katawan sa kanyang kayabangan ay nagpasyang putulin ang ugat, hindi niya alam na sa araw na mamatay ang ugat, siya rin ay babagsak sa harap ng unang malakas na hangin. Itinuro sa atin ni Isabela na ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kanyang asawa, kundi sa sarili niyang kakayahan at talino. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang sakta ng kalaban, kundi ang mabuhay ng mas maningning nang wala sila. At para sa lahat ng asawang lalaki na binabalewala ang sakripisyo ng kanilang asawa, tandaan ninyo, kapag ang pinakamabait na babae ay naging pinakamalamig, hindi niya gagamitin ang isang patalim. Gagamitin niya ang isang ballpen para wasakin ang lahat ng pag-aari mo. Maaari mong buksan muli ang isang bank account,
Ngunit ang account ng tiwala at kabataan kapag nalock na ay hindi na mabubuksan pa ng kahit anong password.